Dito na yon. Agad na sambit ni Selena habang nakatingin sa daan. Nasa loob siya ng sasakyan at pinagmamaneho ng personal driver niyang si Mang Zack. Nang huminto ang sasakyan, sinalubong siya na mainit na sikat ng araw. Yung sikat ng araw na ilang taon din niyang hindi nasilayan nung nasa Canada pa siya. Halos sakupin ng sasakyan ang makipot na kalsada, dahilan para mapahinto ang ilang tricycle na dumaraan at mapasilip ang mga kapitbahay na kanina pa yatang usosero sa labas ng kanilang mga bahay. Hindi pa man siya tuluyang nakakalakad palapit sa gate ng bahay na sadya niya. Rinig na niya ang bulungan. Sa probinsya, ang bulong ng mga marites ay parang sigaw o sinasadya talagang iparinig sa taong tapik ng chismis. Uy Mari, di ba yan yung best friend ni Trina dati? Bulong ng isang alin na kunwaring nagwawalis. Oo nga, yan nga si Salina, yung nakapangasawa ng Canadian citizen. Ang kapal din ng mukha magpakita, no? Kung kailan nagnas na sa sementeryo si Trina, saka siya uubra dito. Nung naghihirap yung kaibigan niya mag-isa dito, ni anino niyan wala. Napahigpit ang hawak na Salina sa strap ng kanyang bag. Gusto niyang lumingon at ipagtanggol ang sarili. Pero pag-aaksaya lang ng oras ang ganoon. Sanay na siya sa ganito. Sa mundo ng negosyo, bawal magpakita ng kahinaan. Kahit sa loob-loob niya, parang tinutusok ang puso niya sa bawat salitang naririnig niya. Huminga siya ng malalim at tinulak ang kinakalawang na gate ng bahay nang yumao niyang best friend na si Trina. Alam niyang nahuli siya ng dating dahil sa legal matters na inasikaso niya sa Canada bago umuwi sa Pilipinas. Bukod pa doon, may mga bagay silang hindi napagkasunduan na umabot sa pagtatapos ng kanilang pagkakaibigan at may kinalaman ng iba sa negosyong sinimulan nila. Luma na ang bahay, napag-iwanan ng panahon kumpara sa mga bagong renovate na bahay sa paligid. Kumatok siya ng 2 beses at may nagbukas naman agad ng gate. Lumabas ang isang lalaking may buhat na 2 case ng soft drinks. Nakasuot lang ito ng puting sando na basang-basa ng pawis at kupas na maong shorts. Natigilan si Salina. Hindi siya pwedeng magkamali. Si Thomas ito o kilala sa palayaw na Tom, ang bunso at nag-iisang kapatid ni Trina. Ang huling alaala niya noon ay mukhang totoy pa ito kahit lagpas na ng 18 ang edad. Pero ang lalaking nasa harap niya ngayon ay parang ibang tao na. Parang mas lalong nagmukhang guwapo at may makisig na pangangatawan. Ibinaba ni Thomas ang mga case ng soft drinks ng padabog at ang ingay na nilikha niya ang nagpabalik sa diwa ni Selena. Kung akala ni Selena ay ang init ng araw ang pinakamatinding sasalubong sa kanya sa lukban, nagkamali siya. Mas nakakapaso ang tingin ng binata. Puno ng galit at panunumbat. Anong ginagawa mo rito? Malamig na tanong ni Thomas. Gusto ko makita si Trina, kahit sa huling hantungan niya. Kaya lang, hindi na ako nakaabot. Formal na sagot ni Selena at tinatago ang kaba dahil sa intensity ng kausap. Buti naman at hindi ka nakaabot. Kasi kung nakaabot ka, baka itaboy ka ng kaluluwa ng ate ko sa lamay at libing. Sarkastikong sagot naman ni Thomas. Wala ko nung kailangan ka niya. Wala ko nung naghihingalo siya. Kaya hindi ka kailangan sa punto niya ngayon. Thomas, hindi mo alam ang buong kwento. Mahinahong sagot ni Selena, bagamat ramdam niya ang panginginig ng tuhod niya. Business partner ako ng ate mo. Naging magkaibigan kami. Hindi mo naman kailangang maging ganito kalupit. Tumawa na mapakla si Thomas. Business partner? Patapos mong magpakasarap sa Canada habang kami dito, kumakayod para lang maitawid ang araw-araw. Ang lakas din ng loob mo, Selena. Sasagot pa sana si Selena nang biglang may maliit na tinig na sumigaw mula sa loob ng bahay. Tito Tom, may ipi sa CR! Isang batang babae na nasa 6 na taong gulang ang tumakbo palabas habang hawak ang isang tabo. Nalaglag ang puso ni Selena na makita ang mukha ng batang babae. Para siya nakatingin sa refleksyon ng yumao niyang kaibigan. Ito na siguro si Chichi, ang nag-iisang anak ni Trina. Napansin ng bata si Selena at napatitig sa kanya. Hello po! Artista po ba kayo? Ang ganda niyo po kasi. Sa kabila ng tensyon, napangiti ng bahagya sa Selena. Lalapitan sana niya ang bata o kahit hahawakan man lang ang kamay.
pero mabilis na humarang si Thomas. Hinila nito si Chichi palikod na para bang pinoprotektahan ng bata mula sa isang nakakahawang sakit. Pumasok ka sa loob, Chichi. Utos si Thomas nang hindi inaalis ang masamang tingin kay Selena. Pero tito, sino siya? Inosenteng tanong ng bata. Wala, hindi siya mahalaga. Bisita lang siya, naalis din agad. Binalibag ni Thomas ang gate na halos ikagulat ni Selena. Iniwan siya nitong nakatayo sa labas habang pinagtitinginan muli ng mga kapitbahay. Ilan segundo ring nanatili ang alikabok sa hangin bago tuluyan tumahimik ang paligid. Kung ibang babae lang siguro, umiyak na o kaya naman ay sumuko at umuwi na lang sa Maynila. Pero hindi ganoon si Selena Navarrete. Sa Canada, natutunan niyang ang no ay hamon lang at hindi pa final answer. Okay. Bulong niya sa sarili habang inaayos ang gusot sa kanyang silk blouse. Tumalikod siya at as noong naglakad pabalik sa nakaparadang SUV. Binuksan niyang pinto at sinalubong siya ng malamig na aircon sa loob. Sa driver's seat, nakatingin sa rearview mirror si Mang Zack. Siya lang ang kaisa-isang empleyado na nakatagal sa ugali na Selena mula pa noong nobody pa lamang ito at baon sa problema. Alam ni Mang Zack ang lahat, pati kung ilang beses nag-ulam ng noodles si Selena para lang makaipon pang abroad at kung gaano nito ginustong lumayo para takasan ng stepfather niya na walang idinulot sa kanya kundi matinding problema. Pero ngayon, namayapa na ang stepfather nito kaya malaya na talaga siya. Talo? Tanong agad ni Mang Zack. Napairap si Selena habang naglalagay ng seatbelt. Hindi ako talo, Mang Zack. Strategic retreat muna ang tawag dito. Pinaandar ni Mang Zack ang makina. So, uuwi na tayo ng Manila. Sayang gas, mama. Hindi, dito lang tayo. Mabilis sa sagot ni Selena. Nilabas niya ang cellphone at nag-scroll. Maghanap ka na matitirhan dito. Yung malapit lang. Yung tipong pwede kong lakarin papunta sa bahay nila. Kung may makita tayo agad ngayon, titirahan natin agad. Nanlaki ang mga mata ni Mang Zack sa salamin. Dito? Ang init-init dito. At saka nakita mo naman kung paano ka ipagtabuyan ng lalaki kanina. Kulang na lang ibuhusan ka ng kumukulong mantika. Kaya nga kailangan ko ng bahay dito. Yung rent to own kung pwede. Para investment na rin. Sagot ni Selena. Gusto ko yung ramdam nila na kapitbahay nila ako. I need to be present until they realize na kailangan nila ako. Napakamot na lang ng ulo si Mang Zack. O sige, ikaw ang boss eh. Pero sa tingin ko, ikaw naman talaga may kailangan sa dalawang yon para sa peace of mind mo. Bahagyang umirap sa Selena. Bakit ba lagi mo akong kinokontra ha? Nagbibiro lang naman. Kibit balikat na sagot ang matanda. Huminga ng malalim sa Selena bago magtanong. Ay, sa tingin mo, nakakainis ba talaga yung bigla kong pagsulpot? Naghihintay ng validation. Inaasahan niyang sasabihin ni Mang Zack na nag-o-overthink lang siya, pero hindi niya inaasahan ang binitawan nito. Ay, oo mama, sobra. Kasi isipin mo, ilang taon ka nawala, tapos bigla kang susulpot na parang reyna ng pahiya sa naka-heels. Kung ako yon, baka binato kita ng paso, pero gawa naman sa plastic. Grabe ka naman, akala ko kakampi kita. Galit-galit ang sagot ni Selena. Masakit, pero alam niyang tama si Mang Zack. Ito ang dahilan kung bakit hindi niya ito masisante na kahit minsan ay masakit itong magsalita. Ito lang ang taong hindi takot sa kanya na mang-real talk. Fine, mataray niyang sabi, pero may bahagyang ngiti. Hanap na tayo ng bahay, yung may aircon na. Nakakainis na nga ako so ayoko namang maging haggard na nakakainis. Napailing na lang si Mang Zack habang natatawa. Opo, Doña Selena, masusunod. Natagumpayan namang makahanap ni Selena at Mang Zack ng matutuluyan sa lukban, malapit lang sa bahay ni Tomas. Maayos naman ang bahay pero hindi siya madalaw-dalaw ng antok hanggat sa inabot na ng 2:00 na madaling araw. Naninibago siya sa higaan, sa tunog ng mga kuliglig at sa bigat ng konsensya na dala niya pagbalik dito. Kaya naisip niyang maglakad-lakad sa labas hanggat sa makarating siya sa dalampasigan. Baka sa spot na to, dito siya tuluyang antukin. I'm sorry, Trina.
Bulong niya habang nakatingin sa malawak na dagat. Sorry kung natagalan ako. Kung alam mo lang kung gaano kahirap tumakas sa impyernong buhay ko doon. Feel na sana niya ang pag-e-emote. Tumulo na ang isang butil ng luha sa mata niya. Kaso, biglang may kumahol na aso at mabilis na tumatakbo palapit sa kanya. Diyos ko po! Tili ni Selena. Kumari pa siya ng takbo, pabalik ng kalsada habang hinahangin ng manipis niyang silk gown na nasasapawod ang blazer na hanggang tuhod. Muntik na siyang madapa nang biglang may humigit sa braso niya at itinago siya sa likod nito. Bantay! Uwi! Sigaw na isang pamilyar na boses. Agad na tumigil ang aso, tumungo at parang maamong tuta na bumalik sa pinanggalingan nito. Habol ang hininga ni Selena, nakakapit pa siya ng mahigpit sa damit ng nagligtas sa kanya. Nang magangat siya ng tingin, nanlaki ang mga mata niya. Si Thomas yon. Mukhang galing sa trabaho at napansin niyang may bahid pa ng harinang itimitong t-shirt na kinakapitan niya. Nagkatitigan sila ng ilang segundo, parang nag-slow motion ang lahat. Pero binasag agad ni Thomas ang moment nang ma-realize niya kung sinong hawak niya. Mabilis niyang binitiwan si Selena na para siyang nandidiri. Ikaw? Asik ni Thomas. Thank you pa rin. Bulong naman ni Selena. Muntik na ako doon Napailing si Thomas at halatang bad trip agad. Kung alam ko lang na ikaw yan, sana hinayaan ko na lang na kagating ka ng aso. Ang sama mo naman. Ganti ni Selena. Huminga siya ng malalim bago magpatuloy. Thomas, makinig ka naman. Sincere ako sa pagbalik ko. Gusto ko makipag-ayos kay Trina. At sa'yo. Hindi ako makauwi noon, Thomas. Hindi mo alam ang nangyari sa Canada. Nakatali ako sa negosyo, sa asawa ko. Nung nakalaya ako sa kanya, tsaka lang ako nakauwi. Pero huli na. Dumaan muna ang ilang segundo bago magsalita ang binata. So, tapos ka na? Bakas ang pagiging sarcastic sa boses ito. Hindi ako si Charo Santos at hindi ito MMK. Hindi ko kailangan ng madamdamin mong kwento. Ang kailangan namin, katahimikan. Kaya pwede ba, lubayan mo na kami? Hindi na sumagot pa si Selena kaya iniwan niya ito. Akala niya, gagaan ang pakiramdam niya kapag nasupalpal niya si Selena. Pero bakit parang lalo lang bumigat ang dibdib niya? Pag-uwi niya sa bahay, naabutan niyang gising si Chichi. Nakaupo ito sa kama, yakap ang lumang una ni Trina at humihikbi ng mahina. Agad na wala ang angas si Thomas. Tumakbo siya palapit sa pamangkin at niyakap ito. Oh, Bibi, bakit? Nanaginip ka ba? Tumango si Chichi habang tumutulo ang luha. Opo, Tito. Napanaginipan ko si Mama. Tinatawag daw niya ako, pero hindi ko siya maabot. Tito, miss na miss ko na si Mama. Napapikit si Thomas at niyakap na mahigpit ang bata. Ito ang realidad niya. Ito ang dahilan kung bakit hindi siya pwedeng magpadala sa mga sad story ni Selena. Dahil sa huli, si Chichi ang naiwang walang ina, habang si Selena ay buhay na buhay at mayaman. Ish, nandito si Tito. Bulong ni Thomas habang hinahaplos ang likod ng pamangkin. Hindi kita iiwan, Chichi. Pangako yan. Samantala, pagbalik ni Selena sa nabili niyang bahay, parang wala na siyang ganang mag-isip ng kahit ano. Pumikit siya at pinilit mag-relax bago matulog. Pero sa tuwing ipinipikit niya mga mata niya, hindi kadiliman ang nakikita niya. Ang nakikita niya ay ang kabuuan ni Thomas kanina. Kapansin-pansin na magandang mata nito at jawline. At higit sa lahat, yung brasong matatag na sumalo sa kanya kanina. Ramdam na ramdam niya yung muscle density nung nakakapit siya. Yung tipong braso na pwedeng sandalan kapag pagod na naman siya sa mundo. Erase, erase, erase! Saway niya sa sarili, sabay tampal ng mahina sa pisngi niya. Ano ba, Selena? Si Thomas yun. Kapatid ni Trina na mukhang lang pa nung high school at ginawa yung tagabili ng merienda habang gumagawa kayo ng thesis nung college. Paano naging ganun yun? Anong pinakain ni Trina doon at naging ganun ang katawan? Dahil gising na naman ang diwa niya dahil sa unwanted attraction na yun, bumangon ulit si Selena at kinuha ang kanyang iPad. Nag-login siya sa kanyang private banking app at binuksan ang folder na may label na Foundation Donations.
Nag-scroll siya pababa hanggang sa makita niya ang entry 3 taon na nakakaraan. Beneficiary, Katrina Alon. Diagnosis, Stage 3 breast cancer. Status, paid via anonymous donor. Napabuntong hininga si Selena habang tinititigan ang pangalan ng kaibigan. Ito ang sikretong dadalhin niya hanggang hukay. Nung nalaman niyang may sakit si Trina, nasa Canada pa siya at kontrolado ng ex-husband niya ang finances niya. Pero gumawa siya ng paraan. Nagpuslit siya ng pera. Idinaan niya sa charity foundation para hindi mahalata ng asawa niya at para na rin hindi tanggihan ni Trina kung malalaman nitong galing sa kanya. Pero imbes sa lunurin ng sarili sa paghihinanakit, bigla na namang pumasok sa isip niya si Thomas. Naisip ni Selena na 7 taon ang agwat nila. Ibig sabihin, nasa 30 na si Thomas. Nung umalis siya, nasa college pa lamang ito. Electrical engineering student, kung tama ang tanda niya. Matalino si Thomas at masigasig talaga sa pag-aaral. Nakatapos kaya siya? Tanong ni Selena sa isip. Mukhang hindi. Mukhang isinakripisyo nito ang pangarap para saluhin ang responsibilidad ng ate niya nung nagkasakit ito. At ngayon naman, para buhayin si Chichi. Pero biglang naalala ni Selena sinabi nito kanina na sana hinayaan na lang siyang kagatin ng aso. Bumalik tuloy ang inis niyang nararamdaman. Bakit ako maaawa? Ang sama na ugali niya, bastos. Hindi man lang tinanggap ang sorry ko. Bahala siya sa buhay niya. Matutulog na ako. Umanda siya sa akin. Ipapakita ko sa kanya kung sinong kinakalaban niya. Inis niyang pangungumbinse sa sarili. Pero bago siya tuluyang makatulog, ang huling imahe sa isip niya ay kinabukasan. Maaga nagbukas ang simpleng convenience store ni Thomas na pinaghirapan nila ng kanyang ate. Pero magtatanghali na, pero ang tanging pumapasok lang ay alikabok at langaw. Boss, wala pa rin bumibili. Tanong ni Bogs ang kaisa-isa niyang tauhan. Wala pa, Bogs. Matumal. Martes kasi. Dahilan ni Thomas kahit alam niyang kahit Lunes hanggang Linggo ay ganito na talaga ang takbo ng negosyo nila simula noong nawala si Trina. Napakamot ng ulo si Bogs. Boss, paano yung sahod ko sa Biyernes? May bayarin kasi ako sa motor Baka hatakin na yun. Napapikit si Thomas dahil alam naman niyang hindi niya pwedeng i-delay ang sahod ni Bogs. Hindi niya kaya kung sakaling layasan siya nito. Gagawin ko ng paraan, Bogs. Huwag kang mag-alala. Kahit magbenta ako ng kidney sa sahod ka. Seryosong sagot niya rito. Huwag naman kidney, boss. Baka hindi ka na magustuhan ng mga chicks. Hirit ni Bogs para pagaanin ang mood. Maya-maya pa, may isang customer na dumating, finally, at sabay silang natigilan. Pero biglang napalitan ng pag-aasar ang mood ni Thomas sa halip na matuwa dahil sa Selena pala ang customer na mukhang bagong gising pa at hindi nakapagsuklay ng maayos. Napanganga si Bogs at bumulong kay Thomas. Ay grabe, artista ba yan? Tumahimik ka. Pabulong ang saway ni Thomas at palihim na umismid. Sa Selena, nagkunwaring deadma sa pamimili pero ramdam niya na nakatingin ang dalawa. Mas bothered nga lang siya kay Thomas. Pero dahil nandito na siya, kailangan niyang ipakita na pamimili lang talaga ng groceries ang sadya niya. Pagkatapos, lumapit siya sa counter at ibinagsak ang mabigat na basket. Good morning. Bati ni Selena ng walang emosyon. Pa-compute, nagmamadali ako. Hindi kumalaw si Thomas. Naka-cross arm lang ito. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Thomas. Napatas ang kilay ni Selena. Namimili. Tindahan to, di ba? Hindi kami nagbebenta sa'yo. Matigas sa sabi ni Thomas. Lumabas ka na. Sa bayan ka mamili. Maraming supermarket doon. Thomas, ang layo ng bayan. Wala pa akong ligo. Wala pa akong toothbrush. Alangan naman na pumunta ako doon ng ganitong itsura ko. At saka business is business. Katwira naman ni Selena at napairap sa binata. Wala akong pakialam sa business mo. Ayoko ng pera mo. Sagot ni Thomas. Akmang kukunin niya ang basket para ibalik ang mga gamit sa estante. Pero mabilis na tinapik ni Selena ang kamay niya. Makinig ka, Thomas Alon. For today, hindi ako ang ex-BFF na traidor sa paningin mo. For today, isa lang akong customer na gusto mag-shampoo dahil ang init sa inuupahan kong bahay.
Awat naman ni Selena. Dahan-dahan sumingit naman si Bog sa gilid, hawak ng calculator. Boss, Bulong ni Bogs kay Thomas, pero rinig na rinig ni Selena. paalala lang ha. Di ba, problema tayo kasi wala tayong benta. Di pambili nga ng yelo, wala tayo eh. Tapos ngayon may bibili at cash ang bayad. Ayaw mo naman ha. Natahimik si Thomas. Tumingin siya sa basket ni Selena. Puno yun. Nasa 2,000 din siguro ang halaga ng laman. Malaking bagay na yon para sa sales nila ngayong araw. Pinuksan ni Selena ang kanyang wallet at naglabas ng tig-1,000. Mabilis pa sa 4:00 na kumilos si Bogs. Yes ma'am, right away ma'am. Kape po gusto nyo? Libre na. Bogs! Saway ni Thomas. Pero wala na siya nagawa. Nakapunch na sa calculator si Bogs at nilalagay na sa plastic ang mga items. Tinalikuran niya si Selena para hindi makita nito ang inis at hiya sa mukha niya. Lumipas ang ilang araw na naging rutina ni Selena ang pagbisita sa Alon Convenience Store. Kung ano-ano ang binibili niya kahit hindi naman niya kailangan ng iba, para lang may dahilan para silipin ang magtito. Pero ngayong umaga, ibang eksena. Pagpasok na Selena, walang Thomas na nakasimangot sa counter. Walang Bogs na nag-aayos ang paninda. Ang naabutan niya ay si Chichi lang. Nakaupo ito sa isang maliit na bangkito sa likod ng counter at mukhang nagdodrawing sa notebook. Hello! Bati ni Selena sa bata. Nasaan ang mga bodyguard mo? Nag-angat ang tingin si Chichi at ngumiti na maluwag na parang bumunot ang tinik sa puso ni Selena. Hello po, tita ganda. Wala po sila eh. Si Kuya Bogs, inutusan ni Tito bumili ng yellow at soft drink sa bayan, pero babalik po agad. Si Tito Tomtom naman po may inaayos na aircon sa kabilang barangay. Lumiwanag ang mukha ni Selena. Marunong mag-ayos ng aircon ng tito mo? Opo! Pagmamalaki ni Chichi. Engineer po si Tito eh. Magaling siya mag-ayos ng kahit ano. Electric fan, washing machine, at saka computer daw po. Ilang gabi na siyang tiis ganda sa electric fan. Kung marunong pala si Thomas, bakit pa siya maghahanap ng iba? Kaso, alam niyang hindi tatanggapin ni Thomas ang trabaho kung malalaman itong sa kanya galing. Bakit hinahayaan nila magstay ka rito na mag-isa? Paano pala kung ibang tao yung dumating? Malungkot na tanong ni Selena at halata ang sobrang pag-aalala sa bata. Nasa bandang highway pa naman ang convenience store na ito at maraming masasamang loob sa paligid. Napansin din ni Selena na panay ang hawin Chichi sa buhok nito. Magulo at buhaghag ang mahabang buhok ng bata na tumatakip sa mata niya habang nagdodrawing. Chichi, malambing na tawag niya. Gusto mo bang ayusin natin ang hair mo? Nakakapuwing oh. Hinawakan ni Chichi ang buhok niya at medyo nalungkot. Gusto ko po sana ng tirintas, kaso hindi po marunong si Tito. Ang sakit niya po magsuklay. Lumapit sa Selena. Pumasok siya sa loob ng counter kahit alam niyang bawal ito. Pero sino ang pipigil sa kanya? Kinuha niyang suklay na nasa gilid. Ako marunong ako. Dati ako nagbe-braid sa buhok ng mama mo kapag pumapasok kami sa school. Kuwento ni Selena habang dahan-dahang sinusuklay ang buhok ng bata. Talaga po? Oo, gustong-gusto ng mama mo yon. Nagsimulang magtirinta sa Selena. Habang ginagawa niya ito, naramdaman niya ang bigat sa dibdib niya. Bumalik sa isip niya ang mga panahong kasal pa siya sa ex-husband niya sa Canada. Lagi silang nagtatry na magkaanak, pero siya raw ang problema. Kahit hindi naman sila nagpa-check up at test, basta lang siyang sinisisi. At dahil doon, naging malamig ang asawa niya hanggang sa nauwi sa divorce. Sabi ng iba, blessing in disguise yon dahil controlling freak ang ex niya. Pero para kay Selena, may naiwang buta sa pagkatao niya. Kung nagkaanak sana siya noon, kaedad na siguro ni Chichi ngayon. Siguro, ganito rin siya mag-ayos ng buhok ng anak niya bago pumasok sa school. Sayang. Bulong ng isip niya habang pasimpleng pinupunasan ng luhan tumakas sa mata niya. Ang dami kong pera, pero yung bagay na libre lang sa iba, hindi ko makuha. Tita, umiiyak ka po ba? Tanong ni Chichi nang makitang refleksyon ni Selena sa salamin ng estante. Mabilis ang umiti sa Selena. Hindi napuwing lang si tita. Ayan, tapos na. Humarap si Chichi na halatang nasiyahan sa itsura niya. Wow, ang galing po! Salamat tita ganda!
Masayang niyakap ni Chichi si Selena. Ang higpit ng yakap ng bata. Ang init. Parang tinutunaw nito ang yelong bumabalot sa puso ni Selena. Pagkalipas sa ilang minuto, biglang bumukas ang pinto. Hinihingal na pumasok si Bogs, dalang isang sako ng yelo. Boss Tom, andito na ang... Natigilan si Bogs na makita sa Selena na kayakap si Chichi. Kumala si Selena at mabilis na umalis ng counter. Kumuha siya ng papel at ballpen sa bag niya at nagsulat ng address. Chichi, Bogs, makinig kayo. Seryosong sabi ni Selena. Inabot niya ang papel kay Chichi. Chichi, ibigay mo ito sa tito mo. Sabihin mo, may bagong lipat na nagpapagawa ng aircon. Sabihin mo urgent. Kailangang puntahan mamayang gabi. Sasabihin ko po ba na kayo po? Inosenteng tanong ni Chichi. No! Mabilis sa sagot ni Selena. Huwag mong sasabihin na ako. Kasi kapag nalaman niyang ako, hindi yun pupunta. Sayang ang kita, di ba? Sabihin niyo lang na bagong lipat. Tumingin si Selena kay Bogs at naglabas ng 500. Bogs, alam kong gusto mong sumahod na maaga. Di kong bibig, okay? Accomplice kita dito. Tinignan ni Bogs ang 500 pesos. Pagkatapos si Selena at si Chichi naman na ang ganda ng buhok. Copy that, Ma'am Selena. Sabi ni Bogs sabay bulsa ng pera. Ang ganda ng tirinta si Chichi Bagay maging anak niyo. Natigilan si Selena sa sinabi ni Bogs. Nginitian lang niya ito ng tipid. Pero sa loob-loob niya, kung pwede lang sana. Sige na, alis na ako bago dumating ang dragon. Paalam ni Selena. Paglabas niya ng tindahan. Napahawak siya sa dibdib niya. Ang bilis ng tibok. Hindi dahil sa kaba sa plano, kundi dahil sa yakap ni Chichi at sa papuri ni Bogs. Trina, pahiram muna kay Chichi pwede. Kahit sandali lang. Ang bulong niya sa hangin habang papalayo. Hanggang sa sumapit ng 7:00 ng gabi. Kanina pa naghihintay si Selena. Akala niya idarating agad si Thomas matapos ibigay ni Chichi ang address. Pero mukhang pinahirapan pa siya ng binata. Baka nasabi ni Chichi na ako yung nagpapaayos ng aircon. Naiinis niyan sabi habang nakatingala para hindi masayang ang charcoal clay na bahagi ng skincare routine niya. Kulay abo ito na nagmumukhang puti kapag natuyo. Tanging mata at bibig lang niya ang nakikita. Para mas presko, nagpalit siya ng damit. Tinago niya muna ang mga silk robes niya at naghalungkat ang damit sa maleta. Nakahiga siya sa sofa, nakataas ang paa at nagpapaypay nang biglang may kumatok. Napabalikuha si Selena. Hindi na siya nag-abalang manalamin para pagbuksan ng kumatok. Pagbukas niya ng pinto, nanlaki ang mata niya kahit expected na niya kung sino yon. Si Thomas. May bitbit itong toolbox sa isang kamay at sa kabilang kamay ay hawak ang kamay ni Chichi. Sabay-sabay silang natigilan. Si Thomas nakasuot ng maong at simpleng t-shirt at napakunot ang noo. Tinitigan niya ang babaeng nasa harapan niya na buhagag ang buhok na may itim na kung ano sa mukha. Ay! Gulat na sigaw ni Chichi sabay tago sa likod ni Thomas. Ikaw ba yan, Selena? Sarkastikong tanong ni Thomas. Unti-unting gumuhit ang isang mapang-asar ng ngisis sa labi nito. Mabilis sa tinakpan ni Selena ang mukha niya gamit ang 2 kamay. Oo, ako nga. Ang tagal nyo kasi kaya nag-skincare na ako. Isinama kong pamangkin ko. Walang magbabantay sa bahay Papapasukin mo ba kami o ano? Tanong ni Thomas. Ay, fine, pasok. Bulong ni Selena sabay takbo papunta sa banyo. Wait lang, maghihilamos lang ako. Pagkalipas sa ilang minuto, naabutan ni Selena si Chichi na nakaupo sa sofa habang si Thomas ay nakatayo sa tapat ng sirang aircon. Tita ganda! Bati ni Chichi na makita ang tunay na mukha ni Selena. Ikaw po pala yan? Akala ko po monster kanina eh. Napangiti si Selena at pinisilang pisngi ng bata. Sorry baby, nagpapaganda lang si tita. Bakit kailangan niyo pa po magpaganda? Maganda na po kayo. Inosenteng tanong ni Chichi. Biglang uminit ang pisngi ni Selena. Tumingin siya kay Thomas. Umaasang narinig nito ang sinabi ng pamangkin. Salamat, totoo ba yan? Kunwaring hindi kumbinsido na tanong ni Selena. Opo, tita. Sagot agad ni Chichi saka lumapit kay Thomas. Tito, tignan mo si tita. Ganda niya, di ba? Napilitan tumingin si Thomas kay Selena at hindi naman nagkakamali ang pamangkin. Pero kahit anong mangyari,
Hindi siya aamin na maganda nga si Selena. Hindi naman eh. Kibit balikat ni Thomas at mas nag-focus na sa pag-aayos ng aircon. Pinapalabas mo ba na marunong magsinungaling ang bata? Matari na balik tanong naman ni Selena. Wala siya narinig kay Thomas. Pero in fairness, mukhang mabilis itong nalaman ang problema sa aircon. So, ito ang sira. Turo ni Thomas sa aircon. Free on leak to. Madali lang ayusin pero mahal ang singil ko kapag home service. Magkano naman? Tanong ni Selena. Mga 10,000. Sagot ni Thomas at lumingon muli kay Selena na parang nakikipag-negotiate. Ang OA ng singil mo ha, irereklamo kita sa barangay. Angil naman ni Selena. Biro lang. Okay na kahit 1,000. Wala namang palang sira talaga. Konting linis lang. Sagot naman ni Thomas. Napakanga sa Selena saka umirap. Wow, nagpapatawa ka na ngayon? Close tayo? Pero imbes na talagang mainis, parang may kung anong kiliti siyang naramdaman. Tita, gutom na po ako. Singit ni Chichi sabay hawak sa tiyan. Sakto, nagpa-deliver ako ng pizza at chicken kanina kay Mang Zack. Parating na yon. Sabi naman ni Selena. Hindi na, uwi na kami pagkatapos ito. Tanggi naman ni Thomas. Ayokong kumain na mag-isa. Pagtataray ni Selena. Bumuntong hininga ang binata at bumalik sa pag-aayos ng aircon. Nang matapos na ni Thomas ang ginagawa, dumating na si Mang Zack dalang pizza at chicken. Napatalo naman si Chichi sa tuwa. Tito Tom-Tom, miss ko nang kumain ito. Sabi ng bata. Kaya hindi na sila nag-aksaya ng panahon. Nang ilapag sa mesa ang mga pagkain, pinagsaluhan na nila yon at ito na rin ang pagkakataon ni Selena para ilapag ang agenda niya. Ano ba talagang sadya mo? Bakit andito ka pa? Mayaman ka na. Bakit pinag-iinteresan mo pa yung malitang negosyo na iniwan ng ate ko? Biglang naitanong ni Thomas. Pinunasan ni Selena ang gilid ng labi niya gamit ang tissue. Hindi na pala niya kailangang mauna sa pag-open ng agenda dahil inunahan na kasi siya ng tanong. Hindi ko pinag-iinteresan para nakawin, Thomas. Seryoso niyang sagot. Gusto ko lang ayusin ang legalities ng shared business namin. Yung Trina's Delights. Huwag mo kalimutan, sa papel, co-owner pa rin ako. May legal right ako. Co-owner na iniwan sa ere ang partner niyang magpatakbo at walang ginawa ng malugi. Ganti ni Thomas. Alam ko, at nagsisisi ako doon. Mabilis sa sagot ni Selena. Pero higit pa doon ang gusto niyang sabihin. Dahil kung isisiwalat niya lahat, pati yung pinakadahilan ng pagtatapos ang partnership nila ni Trina, maliban sa part na iniwan niya lang ito, alam niyang hindi siya mapapatawad agad kung sakaling malaman yun ng binata. Tignan mo naman ang negosyo ng kapatid mo ngayon, ang Trina's Delights. Dati sikat yan sa buong Quezon. Dinadayong pasalubong items na yan. Pero ngayon, wala na. Minamanage mo na lang ngayon ang iba niyang negosyo gaya ng bakery at grocery na nilalangaw. Mahabang dagdag niya. Ginagawa ko lahat. Engineer ako, hindi businessman. Pero pinapatakbo ko yun para sa kinabukasan ni Chichi. Katuwiran naman ni Thomas na halatang hindi matanggap ang sinabi ni Selena. You are working hard, but you are not working smart. Wali ang benta niyo, Thomas. Aminin mo. Buwelta naman ni Selena. FYI, hindi ako nagmamarunong. Sinasabi ko lang totoo. Just to help. Dagdag niyang paglilinaw. Wow, salamat sa constructive criticism ah. Busog na busog ako sa lait. Sarkastikong sagot ni Thomas. Pagkamat ramdam niya ang init sa mukha niya. Hindi dahil sa anghang ng hot sauce sa pinsa, kundi dahil sa kahihiyan. Hindi kita nilalait. Malumanay na pagkaklaro ni Selena. Kaya ako nandito. Hayaan mo kong tulungan ka. Akong bahala sa marketing at rebranding. Sagot naman ni Selena. Natigilan si Thomas. Tinitigan niya ito na maigi at hinahanap yung parte at pagkamatapobre nito ngayon. Pero wala. Ang nakikita niya ay isang babaeng seryoso, matalino at desididong tumulong. Tita Ganda, alam mo bait mo po. Singit naman ni Chichi. Salamat po sa food. Anytime, Chichi. Basta balik ka lang dito ha. Dito naman ako palagi eh. Sagot naman ni Selena at hinaplos ang buhok ng bata. Matapos ang kainan, nagpaalam na rin sina Thomas at Chichi. Ang huling word ni Thomas ay pag-iisipan niya muna ang inaalok na tulong ni Selena.
Habang naglalakad pa uwi sina Thomas at Chichi sa madilim na kalsada, nanatili siyang tahimik. Nakatulog na ang pamangkin sa balikat niya habang buhat-buhat ito. Ilang buwan na siyang namomroblema sa pasahod at pambayad sa suppliers. Akala niya, sipag lang ang kailangan. Pero mukhang kailangan niya ng utak ng negosyante na mayroon sa Selena. Akala ko dati, gold digger lang siya na kumapit sa yaman ng asawa niya. Bulong niya sa sarili habang inaalala ang itsura ng dalaga habang nagpapaliwanag tungkol sa inaalok nitong business strategy. Matalino pala ito, may ibubuga. Hindi lamang puro ganda at forma. Speaking of kagandahan, biglang pumasok din sa isip ni Thomas ang itsura ni Selena kanina. Mag-40 na siya, pero bakit parang mas maganda pa siya sa mga kabatch ko? Bulong ni Thomas sabay bawi agad. Ano ba tong iniisip ko? Kalaban yung Thomas Pero sa kaibuturan ng puso niya, alam niyang nabawasan na ang galit. Napalitan ito ng kuryosidad at kaunting paghanga. Kinabukasan naman, maaga nagising sa Selena. Magaan ang pakiramdam niya dahil sa naging usapan nila ni Thomas kagabi. For the first time, hindi siya tinarayan nito ng wagas. Habang nagliligpit siya ng pinagkainan sa mesa, may napansin siyang kumikinang sa gilid ng mesa. Isang relo na alam niyang hindi kay Mang Zack dahil hindi ito nagsusuot ang relo kahit kailan. Pero pamilyar ang relo. Parang nakita niya dati pa. Naiwan ni Engineer, sabi ni Selena at napangiti dahil may rason na naman siya para makadalaw kay Chichi. O baka naman sinadya niya talagang iwan para bumalik sa akin. Assumption niya habang natatawa na parang kinikilig. Naglakad siya papunta sa bahay ni Thomas. Pero habang papalapit siya, nawala ang ngiti niya. May narinig siyang iyak ng bata. Ayoko sumama sa'yo, bitawan mo po ako! Boses si Chichi yon at puno ng takot. Binilisan ni Selena ang takbo hanggang sa makarating siya sa tapat ng bahay. Nakita niyang isang lalaki na humahawak na mahigpit sa braso ni Chichi. Hinihila nito ang bata palabas ng gate. Si Chichi naman, nagpupumiglas at pilit na kumakapit sa rehas ng gate. Anong ayaw? Tatay mo ko! Sumama ka sa akin! Sigaw ng lalaki. Wala ngang pera si Tito Tomtom! Wala kaming pera! Sigaw ni Chichi habang humahagulgol. Umalis ka na! May alak ka pa, Papa! Ba't sumasagot ka na, ha? Sigaw ng lalaki at akmang aambahan ng sampal si Chichi. Nagdilim ang paningin ni Selena kaya hindi siya nagdalawang isip na sumugod. Bitawan mo siya! Sigaw niya at buong lakas na hinawi ang kamay ng lalaki palayo kay Chichi. Sa gulat ng lalaki, nabitawan nito ang bata. Mabilis na hinila ni Selena si Chichi at tinago sa likod niya at ginawang pader ang sarili niyang katawan. Sino ka? Bulyaw ng lalaki nang humarap kay Selena. Huwag kang makialam dito! Doon lang siya namukhaan ni Selena. Kahit medyo nagbago ang mukha nito at nangingitim ang ilalim ng mata dahil sa bisyo, kilalang kilala niya ang mukha na ito. Naamoy ni Selena ang masangsang na amoy ng gin at sigarilyo mula sa hininga nito. Si Limuel, ang ex-husband ni Trina, ang sugarol na ama ni Chichi. Pagkakatanda niya, maayos naman ito noon, pero may tinatago palang iligal na gawain para ipakain sa pamilya. Iniwan din ito si Trina ng magka-cancer. Limuel! Mariing sabi ni Selena. Natigilan ng lalaki. Nanliit ang mga mata nito at pilit na inaaninag ang mukha ni Selena sa kabila ng hangover. Kilala mo ko? Tanong ni Limuel na medyo garalgal ang boses. Tapos dahan-dahang rumehistro sa utak niya kung sino ang nasa harap niya. Ikaw ba yan, Selena? Gulat na sabi ni Limuel. Pagkatapos ay biglang umisi ng nakakakilabot. Wow, ang yaman na natin Bumalik na palang best friend. Umalis ka dito. Utos si Selena at hindi natitinag kahit nanginginig sa galit ang kalamnan niya. Bakit ako alis? Kinukuha ko lang anak ko. Katuwiran ni Limuel. Di ba, Chichi? Miss na ni Papa ang anak niya. Halika na, may pupuntahan tayo. Huwag kang lalapit! Sigaw ni Selena. Huwag na huwag mong didikitang muli ang anak ng matalik kong kaibigan. Lumayo ka sa anak ko. Anak mo? Hibang ka na ba? Anak ko yan kay Trina. Wala kang karapatan. Mas may karapatan ako kaysa sa'yo. Putol ni Selena. Nasaan ka nung naghihirap si Trina?
Nasaan ka nung nagkasakit siya? Nasa sugalan? Tapos ngayon babalik ka? Over my dead body, Limuel. Lalong nainis si Limuel, halatang nanggigigil na sa galit. Aba, matapang ka na porket mayaman ka. Wala akong paalam sa'yo. Ako na yung bata at anong karapatan mo? Nasaan ka rin ang kailangan kanya bilang kaibigan? Susugod pa sana si Limuel para habulutin si Selena nang biglang may humawak sa kwelyo ng damit nito mula sa likod at malakas na ibinalibag ito sa semento. Bumagsak siya sa lupa. Nakatayo sa likod niya si Thomas. Hinihingal, nanggagalaite ang mga ugat sa leeg at braso. Kakarating lang nito pero nakita niya ang tangkang pananakit kay Selena at Chichi. Isa pang hakbang palapit sa kanila, Limuel. May kalalagyan ka. Banta ni Thomas. Pinilit na bumangon ni Limuel at nang mabawi ng bahagya ang lakas, tumayo siya at pinatatag ang sarili kahit nahihirapan. Itong tandaan nyo, babalik ako rito. Ako lang may karapatan sa anak ko. Sigaw ni Limuel bago lumayo. Matapos ang kaguluhan kanina, nagawa naman ni Selena at Thomas na pakalmahin si Chichi. Kasalukuyan, mahimbing na itong natutulog. Nakaupo si Selena sa gilid ng sofa kung saan natutulog ang bata. Sa kabilang umpuan naman nakapwesto si Thomas. Ilang minuto silang walang imik. Tanging tunog lang ng electric fan ang naririnig. Salamat. Pagbasag ni Thomas sa katahimikan, nag-angat naman ng tingin si Selena. Para saan? Kung wala ka kanina, baka natangay na si Chichi ni Limuel. Baka hindi ko na siya makita ulit. Malungkot na sagot ni Thomas. Nakita ni Selena ang takot sa mata ng binata. Wala na yung angas at pagsusungit. Ang nakikita niya ay isang taong takot mawalan. Nagkataon lang naman, Thomas. Malumanay na sagot ni Selena. May isasauli lang kasi sana ako sa'yo kanina. Iniabot ni Selena ang relo kay Thomas. Napangiti na mapait si Thomas. Pinunasan niya ang glass face ng relo gamit ang hinlalaki niya. Salamat sa pagsauli. Matibay ito tsaka may sentimental value. Sagot ni Thomas. Relo ito ni Papa. Bigay niya sa akin nung high school graduation ko pa. Actually, siya rin na nagsuot talaga nito. Pinamana niya lang. Nagpatuloy pa sa pagkukwento ni Thomas, nakatitig sa relo. Nung namatay si Mama, ilang taon lang, sumunod na siya. Kami na lang ni Ate Trina. Tapos ngayon, wala na rin sa ate. Tumingin si Thomas kay Selena. Baka sa mga mata niya ang lungkot na pilit niyang tinatago sa tapang. Si Chichi na lang meron ako, Selena. Siya na lang ang pamilya ko. Kapag nakuha pa siya ni Limuel, hindi ko na alam kung ano gagawin ko. Baka mabaliw na ako. Parang kinurot ang puso ni Selena. Naramdaman niya ang bigat na pasa ni Thomas, ang responsibilidad, ang lungkot ng pag-iisa. Gusto sana niyang hawakan ng kamay nito o tapikin ang balikat para damayan, pero pinigil niya ang sarili. Pero ang sigurado lang, kailangan niyang maging matatag para sa dalawang iniwan ni Trina. Hindi natin hahayaang mangyari yon. Matatag na sabi ni Selena. Kapag okay ng lahat, kapag kalmado na si Chichi, mag-file tayo ng kaso. Kukuha ko ng magaling na lawyer. Dapat tayo mag-file ng restraining order against Limuel at aayusin natin ang custody. Wala akong pambayad sa lawyer, Selena. Mahinang pag-amin ni Thomas. Wala akong sinabing ikaw magbabayad. Sagot ni Selena. Isipin mo na lang na kasama to sa deal natin. Aayusin natin ang Trina's Delights at aayusin natin ang buhay niyo. Package deal na lang. Sige, Selena. Maraming salamat. Sambit ni Thomas. Tumungo lang sa Selena at sinulyapan si Chichi. Uwi na ako, mag-usap na lang tayo ulit. Paalam niya sa binata. Kinabukasan, lumuwas sila pa Manila. Iniwan muna nila si Chichi sa pangangalaga ni Mang Zack at ng asawa nitong sa Aling Disay. Dumiretso sina Selena at Thomas isang high-end law firm sa Makati para ayusin ang mga problema. Pagpasok sa conference room, sinalubong sila ni Attorney Rose, ang trusted lawyer ni Selena noon pa. Selena, it's been a while. Bati ni Attorney Rose sabay beso. Tumingin ito kay Thomas. And this must be the uncle, Engineer Alon? Thomas lang po, hindi pa po ako nakakapag-board. Magalang na sagot ni Thomas, bagamat halatang naiilang sa formalidad ng paligid. Walang paligoy-ligoy si Attorney Rose.
Nilatag agad dito ang mga dokumento sa mesa na i-discuss nila ngayon. I reviewed the case regarding Trina's Delights. Panimula ng abogado. Madali lang ayusin ang business permits, but because of the case, tumigil si Attorney Rose at tinanggal ang salamin. Pagkatapos ay tumingin ng seryoso kay Thomas. Thomas, I will be blunt. Dehado tayo. Kumunat naman na noon ni Thomas. Bakit po? Sugarol si Limuel, lasinggero, muntik na niyang saktan ng anak niya kahapon. Hindi pa sapat yun? Sa mata ng moralidad, sapat yun. Pero sa mata ng batas, siya pa rin ang biological father. Paliwanag ni Attorney Rose. Under Article 212 of the Family Code, in case of death of one parent, the surviving parent shall continue exercising parental authority. Automatic yun. Pero unfit siya. Giit naman ni Selena. We have the blotter report, attorney. Yes, and that helps. Pwede natin siyang kasuhan ng violence against women and children or VAUSI. Pwede natin siyang ipakulong. Sagot ng abogado. Pero ang kaso ay tumatagal ng taon. Habang dinidinig ang kaso, pwede pa rin magdemand ng visitation rights si Limuel. O kaya naman pwede niyang ilaban na financially incapable si Thomas. Napayuko si Thomas. Tinamaan siya doon sa sinabi ni Attorney Rose kasi totoo yun. Thomas is single but his source of income is unstable right now. Prangkang sabi ni Attorney Rose. Limuel can argue that giving the child Thomas is not in the best interest of the child economically. Pwedeng sabihin ng lawyer ni Limuel na bakit yung ibibigay sa tiyuhin na walang pera nandito naman ang tatay na nagsasabing magbabago na. Ramdam sa loob ng office ang bigat ng problema. So, anong gagawin namin? Tanong ni Selena. Hayaan na lang namin kunin ni Limuel si Chichi? No. Mabilis sa sagot ni Attorney Rose. Ngumiti ito ng bahagya. We need to tip the scales. We need to prove that Chichi will have a significantly better life with Thomas compared sa tatay niya. Pero dapat may family figure siya. We need to present a stable family unit. Thomas needs resources, a stable home, a mother figure. Nagkatinginan sina Selena at Thomas nang pareho nilang makuha ang punto. What if... Dahan-dahang sabi ni Attorney Rose. What if Thomas isn't facing this alone? What if he is engaged to a wealthy, capable businesswoman who is willing to co-parent? Nanlaki ang mga mata ni Thomas pero hindi siya tanga para hindi maisip ang plano. Po, sinong businesswoman? Tinuro ni Attorney Rose sa Selena gamit ang ballpen. Selena? Ha? Duwat ang pagsigaw ni na Selena at Thomas. Wait, attorney! Pag-agap ni Selena. We are friends, business partners, pero kasal, that's too much. I'm not saying magpakasal kayo bukas. Paliwanag ni Attorney Rose. I'm suggesting a strategic engagement. Kapag hinarap natin si Limuel sa barangay o sa korte at pinakita natin na Thomas is engaged to Selena Navarrete, a Canadian citizen, a CEO, and the mother's best friend, magdadalawang isip ang judge na ibigay ang bata sa sugarol na walang trabaho. Humarap si Attorney Rose kay Thomas para magbigay ng isang hypothetical na senaryo. Thomas, kung ikaw ang judge, kanino mo ibibigay ang bata? Sa tatay na lasenggo? O sa uncle na may fiancé na kayang ibigay ang lahat ng pangailangan ng bata, pati future sa Canada? Natahimik si Thomas. Alam niyang tama ang abogado. Ito ang alas na kailangan nila. Pero sa Selena, ang babaeng kaaway niya nung mga nakarang araw lang. Hindi mo kailangan gawin to. Sobra-sobra na to. Pero naisip ko, parang okay din na ganun ang plano. Nahihiyang sagot naman ni Thomas nang ibalik ang tingin kay Selena. Attorney Rose is right, Thomas. We need leverage. Sabi ni Selena, bagamat ramdam ang kaba sa boses niya. At kung ito lang ang paraan para mailayo si Chichi kay Limuel habang hindi pa siya nakukulong, then I'm willing to do it. Yun naman pala eh. Sabi ng abogado sa kanila. Huwag kang mag-alala, engineer. Fake lang naman. Wala munang honeymoon. Biro ni Selena sabay hawi ng buhok. Para kay Chichito. Napakamot na lang ng ulo si Thomas. Sige, para kay Chichi. Good. Palakpak ni Attorney Rose. Now, let's discuss the details. Kailangan niyo magmukhang in love. May singsing ba kayo? At nagpatuloy na ang mahaba-habang diskusyon. Hindi lang sa parenting, kundi sa pretend setup nilang dalawa.
Pagkatapos ng matinding meeting kay Attorney Rose, dumaan muna sila sa condo unit ni Selena sa BGC. Kailangan nilang mag-regroup at magplano bago bumalik sa probinsya. Pagkabukas ng pinto, amoy adobo agad ang sumalubong sa kanila. Nako, Madam Selena, buti nakarating na kayo. Salubong ni Aling Desai ang asawa ni Mang Zaka. Hay Aling Desai, salamat sa pag-asikaso kay Chichi ha. Nakangiting sabi ni Selena habang tinatanggal ang heels niya. Hindi pala kayo nagtagal sa mall? Oo, inantok na kasi ang bata. Sagot naman ng ginang. Ang bait na bata, kamukhang kamukha ng best friend mo. Lumipat ang tingin ni Aling Desai kay Thomas na nakatayo sa may pinto. Ay, ito na ba yung engineer na kapatid? Ay, pogi nga. Zack, bakit hindi mo sinabing artistahin pala? Sumimangot si Mang Zack nang tignan ng asawa na parang kinikilig. Sus, mas gwapo ako dyan nung kabataan ko. Huwag kang malandi. Sa silinang bagay dyan, matanda ka na't may asawa. Nagtawanan sila, maliban kay Thomas na namumula ang tenga sa sandaling yun. Para bang gusto niya na tinutokso siya kay Selena. Hindi gaya dati na pangalan pa lang nito, kinasisira na agad ang araw niya. Ilan saglit ay lumabas na si Chichi para magmano sa kanyang tito. Pagkatapos ay yumakap naman kay Selena. Tapos na po kayo mag-date, Tito Tom-Tom? Tanong ng bata habang nakangiti. Chichi, ano ka ba? Hindi kami nag-date. Inayos lang namin ang business ng mama mo. Paglilinaw naman ni Thomas. Habang si Selena, nakaramdam na naman ng kakaibang kiliti sa dibdib pero hindi niya pinahalata. Sa halip, nagyayani siya na maghapunan sila ng sabay-sabay. Pagkatapos ng dinner, tinipon ni Selena sina Thomas, Chichi, Aling Desai at Mang Zaka. Nagpunta kami sa abogado. Panimula ni Selena. At itong sasabihin ko ay tungkol sa kapakanan ni Chichi. Tumingin ng inosente ang bata at hinawakan ng kamay ni Selena. Ano po yun, tita? Ibibigay po ba ako kay Papa? Ayoko po sa kanya. Chichi, listen to tita ha. Malambing na sagot naman ni Selena at tinapik ng marahan sa balikat ang bata na parang iiyak na sa sandaling yon. Don't worry, hindi ka na niya makukuha. Dagdag ni Selena. Pero para mangyari yun, may kailangan kaming gawin ni Tita Selena mo. Sabad naman ni Thomas. Ano po yun? Malumani na tanong ni Chichi. Kailangan naming magpanggap. Pagsisiwalat ni Selena. Kunwari, kami na ng tito mo. Boyfriend ko siya at girlfriend niya ako. Magpapakasal kami, pero kami ang magiging parents mo. Nanlaki ang mata ni Chichi na parang nagustuhan ang idea. Parang sa TV po? E di mama at papa ko na kayo. Tumango naman si Selena. Kailangan nating ipakita sa ibang tao na family tayo, na mahal namin ang isa't isa. Kasi kapag nakita nilang happy family tayo, hindi ka na pwedeng kunin ni papa mo. Okay po, sagot ni Chichi. Payag po ako, basta hindi niyo ako pamimigay. Pero tita, dagdag ni Chichi na may halong pagtataka. Bakit po kailangan kunwari lang? Ha? Naguluhan si Selena. Anong ibig mong sabihin? Di ba pwedeng totoo na lang po? Inosenteng tanong ni Chichi. Tumingin siya sa tito niya na parang naaawa. Kasi po, wala naman po nagkakagusto sa tito ko eh. Derecha ang sabi ng bata. Wala raw po siyang girlfriend kasi masungit. Kawawa naman po at saka bagay naman po kayo. Wala pang isang minuto, natawa na sina Mang Zack at Aling Desai. Si Selena napatakip ng bibig para pigilan ng tawa pero nanginginig ang balikat niya. Habang si Thomas, gusto na niyang mag-dissolve sa hangin. Chichi, sino nagsabi sa'yo niyan? Derechahan tanong ni Thomas. Si Tito Bugs po. Sagot naman ni Chichi. Hindi na kinaya ni Selena. Tumawa na siya ng malakas. Don't worry, Chichi. Sabi ni Selena habang nagpupunas ng luha sa kakatawa. Tumingin siya kay Thomas na nakasimangot pero namumula pa rin. Pag-iisipan ko kung worthy ba ang tito mo. Pero sa ngayon, acting muna tayo, okay? Opo! Masayang sagot ni Chichi. Napailing na lang si Thomas habang pinagtatawanan siya ng buong kwarto. Pero habang nakatingin siya kay Selena na tumatawa, parang gumana ang lahat para sa kanya. Baka nga hindi magtagal, pwede na palang hindi magpanggap.
Lumipas ang ilang buwan at malaki nang ipinagbago ng mga negosyong naiwan ni Trina. Ang Trina's Delights, buhay na ulit kahit hindi pa naman opisyal na nagbubukas ang physical store. Serve na rin ang restraining order kay Limuel kaya medyo nakakahinga na sila ng maluwag. Dahil birthday dapat ni Trina ngayon, nag-decide sila mag-out of town sa isang beach resort sa Laia. Kasama ni Selena at Thomas ang buong barangay, sina Chichi, Mang Zack, Aling Disay, at syempre ang loyal na si Bogs. Matapos ang masayang inuman, kantahan at barbecue party, tulog na ang lahat. Si Chichi, pagod na pagod sa kakalangoy at pinatulog na ni Aling Disay sa hiwalay na kwarto ng beach house. Lasing na rin sina Mang Zack at Bogs. Naiwan sina Selena at Thomas sa veranda ng beach house at gabi na rin. Maghahating gabi na. Tahimik ang paligid. Tanging hampas lang ng alon ng maririnig. May hawak na wine glass sa Selena, habang ibang alak naman ang kay Thomas. Pakiwari nila ay may mga tama ng inumin sa kanila pero ayaw pa nilang matulog. Happy birthday, ate. Bulong ni Thomas habang nakatingin sa dagat na view sa labas. Happy birthday, Mars. Dagdag naman ni Selena. Siguro tawan-tawa yun sa atin ngayon. Isipin mo tayong dalawa, magkasundo. Himala. Natawa na mahina si Thomas. Tinitigan niya si Selena. Ang ganda nito sa ilalim ng liwanag ng buwan. Sorry. Biglang paumanhin ni Thomas. Sorry sa lahat ng nasabi ko nung una kang dating. Akala ko matapobre ka lang na nagbago dahil sa pera. Akala ko wala ka ng puso. Huminga ng malalim si Thomas at lumapit ng kaunti. Pero nito mga nakaraang buwan, nakita ko kung sino ka talaga. Kung gaano mo kamahal si Chichi. Kung paano mo pinaglaban ang negosyo ni ate kahit pwede ka namang umalis na lang. Kung makikilala ka lang ng ibang tao, malalaman nilang marami kang good qualities bilang tao. Sorry din, Thomas. Ganti ni Selena. Akala ko kasi noon, tamad ka lang. Akala ko kaya hindi umaasenso ang tindahan kasi wala kang effort. Hindi ko na-realize agad na mag-isa ka lang pala. Napasan mo lahat. Ang lungkot, ang bills, lalo na si Chichi. Napaka-hardworking mo. Medyo inangat ni Selena ang tingin at pinag-isipan ang sasabihin sa binata. Hanggang sa nakuha na niya ang tamang tiyempo. Alam mo, Thomas, kung hindi lang siguro ako umalis ng Pilipinas at nagpakasal sa ex-husband ko dun sa Canada, o kung mas nakilala kita na maaga at kung may bonding tayo, baka katulad mo yung pinili ko. Simple, may paninindigan, at hindi ako sasaktan. Natigilan si Thomas. Parang may sumabog na fireworks sa dibdib niya. Pero hindi siya nakaimik agad dahil nagpatuloy pa sa Selena. At higit sa lahat, yung hindi ako titignan na mababa dahil lang hindi ko siya mabigyan ng anak. Huminga si Thomas ng malalim at mas nilapitan si Selena. What if? Kaya kayo naghiwalay para magkakilala tayo ulit. At saka hindi mo naman kailangan ng katulad ko Kasi ako mismo, available naman Sira. Halakhak ni Selena. Para nakababatang kapatid pa rin ang tingin ko sa'yo. Paano kung aminin ko na matagal na rin ako attracted sa'yo? Simula pa nung pinapakita mo na mabuti ka kay Chichi. Simula pa nung hindi ka sumusuko na kausapin ako. Tila pag-amin ni Thomas ang sariling damdamin. Araw-araw, pinipigilan ko lang sarili ko. Pero ngayon gusto kong patunayan na hindi na ako yung binatilyong nilalampasan mo ng tingin. Gusto ko nang patunayan ang sarili ko. Dagdag pa ni Thomas na mukhang mas emosyonal na sa sandaling yun. Bakit mo pinipigilan? Hamon ni Selena saka humakbang palapit. Halos wala ng distansya sa pagitan nila. Kasi nahihiya ako. Pag-amin ni Thomas. Wala akong pera, Selena. Ikaw, nasa taas. Ayokong isipin mo ng ibang tao na ginagamit lang kita. Na kaya ko lang sasabihin na gusto kita dahil kailangan ko ng tulong mo. Hinawakan ni Selena mukha ni Thomas. Iniangat niya ito para magtama ang paningin nila. Wala akong pakialam sa sasabihin nila, Thomas. At alam kong hindi mo ko ginagamit. Ramdam ko yun. Hindi na nakapagpigil si Thomas. Para bang may nagbubulong sa kanya na patunayan na nga ang pag-ibig. Sa paraan na alam niyang maaari nilang pagsisihan. Hinila niya si Selena palapit sa kanya at siniil ng halik. Ramdam niya ang init ng katawan nito, ang higpit ng yakap na parang ayaw na siyang pakawalan. Binuhat siya ni Thomas nang hindi pinuputol ang halik. Dinala siya nito papasok sa kwarto.
Sa gabing yun, walang fake engagement, walang custody battle, walang past issues. Tanging silang dalawa lang. At nang matapos ang gabi, habang magkayakap silang nakahiga, alam nilang hindi na ito acting lang. Totoo na ito. 2 buwan na lumipas at dumating na ang araw ng opening ng Trina's Delights, ang malaking pasalubong shop sa Lukban. Sa gitna ng crowd, magkahawak kamay sina Celine at Thomas. Ngayon ang ribbon cutting ng shop. Nagpalakpakan ng mga tao. Niyakap ni Thomas si Selena at hinalikan sa noo habang nakaharap sa maraming tao. Kinilig naman si Chichi na nasa tabi nila, halatang proud na proud sa parents niya. Buong araw silang busy. Sold out ang lahat ng paninda. Ibig sabihin, naging maganda ang marketing at pag-advertise. Nang sumapit ang gabi, nagsiuwian na ang mga staff. Si Chichi, nakatulog na sa opisina sa likod. Naiwan sina Thomas at Selena sa harap ng tindahan habang nagliligpit ng ibang paninda habang nagtatawanan. Closing na rin kasi sa oras na yon. Sabi ko sa'yo, effective ang marketing strategy ko eh. Pagmamalaki ni Selena. Oo na madam, the best ka talaga eh. Sagot ni Thomas at akmang yayakapin ulit sa Selena. Pero natigil sila nang may pumalakpak mula sa dilim. Lumabas si Limuel. May hawak na brown envelope. Hindi siya lasing ngayon. Mukhang seryoso siya at may dalang masamang balita. Congrats! Bati ni Limuel ng may sarkasmo. Ang galing! Power couple of the year ang ganap nyo. Para lang hindi ko makuha si Chichi. Ang galing nyo rin. Umalis ka na, Limuel. Banta ni Thomas. Humarang naman sa harap si Selena. May restraining order kami. Pwede kitang ipakulong ngayon din. Oo, alam ko. Aalis din ako. Sagot ni Limuel. Gusto ko lang ibigay sa iyo to. Regalo ko sa tagumpay ninyo. Inihagis si Limuel ang envelope sa paanan ni Thomas. Ano yan? Tanong ni Selena biglang kinabahan. Parang alam na niya ang pinahihiwatig ni Limuel. Alam mo ba kung bakit talaga nalugi ang ate mo? Kung bakit nagkandaleche-leche ang Trina's Delights noon at hindi siya magkautang sa bangko nung nagkasakit siya? Dinuro ni Limuel sa Selena. Dahil sa babaeng yan, pineke niyang bank statement sa negosyo niyo para makapag-show money papuntang Canada. Na-flag ang ate mo sa bangko. Na-blacklist. Kasalanan niya kung bakit namatay na mahirap ang ate mo habang siya nagpapakasarap sa abroad. Sinungaling! Sigaw ni Thomas pero pinulot niya ang envelope. Binuksan niya ito. Laman nito ang mga lumang sulat galing sa bangko at ilang katibayan na ate niya lang ang sumalo ng lahat hanggat sa sinara na lang yon. Naalala niya rin na umiiyak ito sa sobrang pressure, kaya siya nang sumaklolo sa ibang finances. Dahan-dahan siya lumingon kay Selena. Ang mga mata niya na kanina lang ay puno ng pagmamahal, ngayon ay puno na ng pagkamuhi. Si Limuel naman, umalis na parang walang nangyari at tumahalakhak pa na parang siya nagwagi sa gabing yon. Selena, totoo ba to? Hindi makagalaw si Selena, pero gusto niyang magpaliwanag. Sa kabilang banda naman, alam niyang walang valid na rason para sirain ang buhay ng best friend niya. Kung si Trina maiintindihan siya, si Thomas, hinding-hindi. Thomas, let me explain. Naiiyak na sagot ni Selena. Naging desperada ako. Balak akong ibenta ng stepfather ko. Ibubugaw niya ako kaya ako nang nagiyak kay Trina na magnegosyo kami. Titira kami sa isang bahay habang pinapatakbo ang negosyo. Kaso sinusundan pa rin ako ng stepfather ko. Kaya naisip ko mag-abroad na lang. Wala akong matakbuhan. Wala nang nanay at tatay ko. So, totoo nga! Sigaw ni Thomas. Dumagundong ang boses niya sa tahimik na gabi. Parang diring-diri siya sa narinig. Kaya pala bumalik ka. Kaya pala namigay ka ng pera. Kaya pala tinulungan mo ko. Hindi dahil mahal mo kami, kundi dahil sa konsensya mo. Binabayaran mo lang ang kasalanan mo sa ate ko. Hindi totoo yan! Depensa ni Selena, humakbang palapit. Mahal ko si Trina na para kong kapatid. Mahal kita, Thomas. Mahal ko si Chichi. Huwag mo kong hawakan. Tinabig ni Thomas sa kamay si Selena. Nagising si Chichi dahil sa sigawan. Lumapit ito talagang naguguluhan sa mga narinig. Tito, tita ganda, bakit po kayo nag-aaway? Umalis ka na. Malamig na sabi ni Thomas. Ayoko na makita pagmumukha mo. Bayad ka na sa utang mo. Pero layuan mo na kami. Thomas, please.
Pagmamakaawan si Selena. Alis! Sigaw ni Thomas. Napatakbo si Chichi kay Thomas at yumakap sa binti nito at humagulgol. Tito, wag mo pong paalisin si tita! Pero buo na ang pasya ni Thomas. Tinalikuran niya sa Selena at binuhat si Chichi pabalik sa loob. Sinara na niya ang pinto at ang puso niya para sa babaeng minahal niya. Lumipas ang ilang araw at nanatiling matamlay sa Selena. Wala na siyang ganang humarap sa kahit sino. Kahit kumain ay kinatatamaranan na niya. At napansin yon ni namang Zack at Aling Desai. Kumain ka muna. Alok ni Aling Desai dala ang tinola. Kahit konti lang, maputla ka na. Umupo si Selena pero pagkaamoy pa lang niya sa ulam, biglang bumaliktad ang sikmuran niya at mabilis siyang tumakbo sa lababo at nagsuka. Hinagod ni Aling Desai ang likod niya. Wala kang kinakain pero nagsusuka ka. Bilang isang ina, nakakaramdam siya ng assumption. Ang pagkahilo, ang pamumutla, ang mood swings, pati ang pagsusuka sa umaga. Lahat yan ay senyales na buntis ang isang babae. Kailan ang huling dalaw mo? Tanong ni Aling Desai. Natigilan si Selena at napahawak sa tiyan. 1 month na siyang delayed, pero hindi pa naman siya sigurado kung buntis siya dahil hindi nga siya nabubuntis noon at siya raw ang may problema kaya siya hiniwalayan. Selena, magpiti ka kaya? Untag ng ginang. Agad namang umiling sa Selena. Hindi imposible. Anong imposible? Baka naman hindi talaga ikaw ang problema. Di ba nga hindi naman kayo nagpatest noon ng ex-husband mo? Sagot naman ni Aling Desai. Hanggang sa nakumbinse rin si Selena na magpiti. Positive nga ang resulta. Pagkalipas sa ilang linggo, panay na siya pa-check up sa doktor at doon nga nalaman na masela ng kanyang pagbubuntis dahil na rin sa kanyang edad. Pero kahit alam niyang kailangan niya ng kaagapay, hindi niya ipapaalam ito kay Thomas. Kaya naman niyang buhayin ng bata, kaysa naman magsasama sila ng may hinanakit ito. Siya lang din na magsasuffer. Sa kabilang banda naman, hindi pa rin nauubusan ng parokyano ang Trina's Delights. Ang laki palagi ng benta sa store at lagi na silang busy. Pero para kay Thomas, parang hindi matatabunan ng matagumpay na negosyo ang kalungkutang iniinda niya magpahanggang ngayon. Si Bogs, hindi pa makapagbiro dahil alam niyang malungkot ang amo niya. Si Chichi naman, laging nagtatanong kung kailan babalik si Tita Ganda. Pero ang sagot lagi ni Thomas ay hindi na nila ito makikita pa. Hanggang sa isang hapon, biglang humarurot ang pamilyar na SUV sa tapat ng store. Bumaba si Mang Zack doon at mukhang may balitang hindi maganda. Kahit na gustong itaboy ni Thomas sa lalaki, alam niyang wala siyang karapatan dahil wala namang kinalaman si Mang Zack sa alitan nila ng amo nito. Mang Zack, anong ginagawa niyo dito? May naiwan ba si Selena na pinapakuha niya? Formal na tanong ni Thomas. Engineer, may kailangan ka malaman. Panimula ni Mang Zack. Bakit? Ano nangyari? Kinabahan si Thomas nang makita malungkot na mukha na matanda. Hindi ito magpupunta kung hindi importante. Si Selena nasa ospital. Balita ni Mang Zack. Masela ng pagbubuntis niya, Thomas. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Thomas at bigla siyang natulala. Buntis siya? Opo, engineer. Magiging tatay ka na. Sagot pa ni Mang Zack. At kung hindi ka pakikilos, baka mawalan ka na ng mag-ina. Narinig ni Chichi ang usapan. Nanlaki ang mata ng bata at nagtatalon sa tuwa. Yay! Magkakapinsan na ako! May baby na kami! Sigaw ni Chichi habang hinihila ang laylay ng damit ni Thomas. Tito, puntahan na natin si Tita Ganda! Bilis! Hindi na nag-isip si Thomas. Iniwan niyang tindahan kay Bogs. Habang nasa biyahe, kinuwento ni Mang Zack ang iba pang balita para gumaan ang loob ni Thomas. Huwag na kayo mag-alala kay Limwell, engineer. Sabi ni Mang Zack habang nagmamaneho. Nakulong na siya, sabi ng abogado na kausap niyo ni Selena. Na-raid yung pasugalan na tinatambayan tapos lumabas pa yung mga kaso niya ng estapa sa ibang tao. Matatagalan bago yun makalaya. Safe na si Chichi. Nakahinga na maluwag si Thomas. Wala na ang banta. Ang kailangan na lang niyang ayusin ay ang puso ni Selena. Pero hindi pa rin siya mapalagay hanggat hindi nakikita ang babaeng minamahal niya, na hindi niya inakalang madudurog din niya dahil sa hinanakit.
Ilang oras din ang biniyahe nila at nagmadaling pumasok si Thomas sa kwarto ng ospital kung saan nakakonfine si Selena. At nang makita niya ito, parang gusto niyang sisihin ang sarili dahil tila naging pabaya siya ng hindi nalalaman. Ang babaeng matapang, ang babaeng laging nakaporma at ready to fight. Ngayon ay mukhang basaging gamit na kailangang ingatan. Selena, Bulong niya na garalgal ang boses. Dahan-dahan dumilat sa Selena. Nang makita niya si Thomas, akala niya nananaginip lang siya. Thomas, nandito na ako. sagot ni Thomas. Tumulo ang luha niya at halos lumuhod sa harap ng dalaga. Napangiti ng malumanay sa Selena, pero hindi niya kayang magpaliwanag. Wala nang salitang lumabas sa kanyang bibig. Tanging pag-iyak na lang ang magagawa niya. Sorry, naging unfair ako. Sorry kung hinusgahan kita agad sa nakaraan mo nang hindi inunawa kung bakit mo yung ginawa. Galit lang ako. Nasaktan ako para kay ate. Pero hindi ko naisip na nagbago ko naman at nagsisisi. Na ikaw na yung Selena na mahal ko ngayon. Hinaplos pa ni Thomas ang pisngi ni Selena. Bakit hindi mo sinabi? Kahit text lang. Bakit sinolo mo to? Natakot ako, Thomas. Pag-amin ni Selena. Noong pinalayas mo ako, naramdaman ko na wala na talaga. Nagalit na galit ka. Ayokong gamitin ng bata para pilitin kang tanggapin ulit ako. Ayokong isipin mo na tinatrap kita. At saka sanay naman ako mag-isa eh. Buong buhay ko, ako lang. Kaya ko naman siyang buhayin. Pero hindi mo kailangan kayanin mag-isa. Mariing sabi ni Thomas. Nandito ako. Tayo to, pamilya tayo. Yumuko si Thomas at hinalikan ang noo ni Selena. Tapos dahan-dahan niyang hinalikan ang tiyan nito. Huwag mo na ulit akong iiwan na. Tayong tatlo kasama si Chichi. Tayo na magkakasama. Magiging 4 na tayo. Naiiyak na sagot naman ni Selena. Biglang bumukas ang pinto at sumilip ang ulo ni Chichi. Pwede na pong pumasok? Gusto ko po makita ang pinsan ko. Natawa si Selena at Thomas. Chichi, nasa tiyan pa siya. Hindi mo pa makikita. Sagot naman ni Thomas pero sinanyasan ng pamangkin na pumasok. Nagmadali ito at mabilis na yumakap kay Selena. Hello po, tita ganda. Hello po, baby cousin. Bati ni Chichi sa tiyan ni Selena. Sa loob ng kwartong yon, nawala ang lahat ng sakit na nakaraan. Ang naiwan na lang ay pagpapatawad, pagmamahal at ang pangako ng bagong simula. At bago pa lumaki ang tiyan ni Selena, napagpasyahan nilang magpakasal ni Thomas kahit sa civil registry muna. Handang-handa na silang yakapin ang parenthood kasama si Chichi. Napagtanto ni Thomas na sa kabila ng pasakit na naranasan niya mula nang lumisan ng kapatid, may biyaya pa ring dumating. Kaya niya palang magpatawad dahil kaya niyang magmahal. Habang si Selena naman, labis ang pasasalamat sa may kapal dahil sa pagkakataon na ayusin ang dating pagkakamali. Kung nasaan man ang matalik niyang kaibigan, pinapangako niyang aalagaan niya sina Thomas at Chichi. Hindi na gaya dati na duwag siyang humarap sa hamon at tumatakbo na lang. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!